Hapon po, balik tayo sa ating tutorial. Dito sa episode 3, pag-uusapan po natin ang sales journal. Napanood nyo na rin po sana ang episode 1 and 2 para maintindihan ninyo sa pagtatala sa sales journal. Samahan nyo po ako hanggang dulo. Dito po sa episode 3, may dalawa po ulit na accounting principle na ating pag-aaralan. Bago yon, review po natin ng sandali yung dalawang accounting principle na ating natutunan noong episode 2. Ang revenue recognition principle at ang matching principle. Ang pangatlo po natin is objectivity principle. Ang definition po natin dito ay financial information should be based on objective evidence. Ang application po, ensure that sales entries are supported by proper documentation such as invoices, receipts, or contracts. Avoid any subjective or bias adjustments in the sales journal entries. Okay, malinaw po na dapat meron tayong supporting documents na lalong-lalo na yung resibo sa pagtatala natin sa sales journal. Ang pang-apat ay completeness principle. Ang definition po, all necessary information should be included in financial records to ensure that financial statements are complete. So ano po application nito? Ensure that every sale, no matter how small, is recorded in the sales journal. Record all relevant details including sales tax, discounts, and related expenses to provide a complete picture of its transactions. May pagkakahawig po sa matching principle. Ngayon po, sa next slide po natin, sales journal is a specialized accounting record used to systematically document all credit sales transactions made by a business. It serves as a book of original entry capturing detailed information about each sale on credit before the data is summarized and posted to the general ledger and individual accounts receivable ledgers. Okay, so ang sinasabi po dito ay detailed information ng credit sales transaction lahat. Ito po ang Revenue Regulations 9/2009. The following fields are mandatory for the following. So, ibig sabihin, ito yung header na nire-require ng RR9 2009 para sa sales journal. Una, date, customer's TIN, customer's name, address, description, reference, document number, sales invoice, amount, discount, VAT amount, net sales. Dahil po ang ating pinag-aaralan ay non-VAT, kaya i-skip po natin yung VAT amount. Kapag umabot na kayo ng 3 million sales, saka nyo na po yan gamitin. So, paano po natin ito iayos sa ating sales journal para po makasunod tayo sa RR9 2009? Okay, punta po tayo sa ating libro. Ito na po ang ating sales journal. Meron ako mga idinagdag kasi ayon po ito sa ating mga transactions. Basta lang, huwag babawasan kung ano man po ang nirecommend o prescribe ng RR9 2009. So, sabi ko po sa inyo, ang bawat template sa bawat negosyo ay magkakaiba-iba. Hindi po ibig sabihin ito na yung template ko, yan na rin ang template mo. Possible kung parehong-parehas tayo ng negosyo, magkaparehas po tayo. Pero kung hindi, ayusin nyo po according sa negosyo ninyo at mga transactions po ninyo. Ngayon, di ba yung date, description, customer's name, sales invoice, ayan po, nailagay po natin. Meron din po tayong customer's address at saka customer's TIN, nailagay din po natin. Ito po yung mga transactions na ating dapat nakalagay sa sales journal kasama yung gross sale amount, yan din po ina sa RR. Kasama rin po ang net sales, yan po yung ating accounts receivable. Kasama rin po ang sales discount. Kaya itong tatlong ito ay kasama po sa RR. Saan galing ito? Ito, at saka ito ay galing po yan
sa ating mga transactions. Kaya po pwede po natin idagdag kung ano ang transactions na nagaganap sa ating negosyo. Okay, so kung naalala nyo po yung dalawa nating options, yung option 1 saka option 2. So puntahan po natin ang option 1. Ito po yung option 1 na ating napag-usapan sa episode 2. Kung wala kang sales journal, ito pong ginawa nating journal entry na ito sa option 1 ay inyo pong isusulat as is doon sa inyong general journal. Wala na po kayong babaguhin, yung amounts lang po. Ganyan-ganyan ang ating journal entry. Pero dahil meron kang sales journal at yun ang ating pinag-aaralan ngayon, ililipat po natin sa sales journal. Kung naisulat mo na ito sa general journal, hindi mo na isusulat sa sales journal kung meron ka pong libro ng sales journal. At kung isinulat mo na sa sales journal, hindi mo na isusulat sa general journal. Kung ginawa mo po yun, doble na mag-overstate ang iyong mga record. So, isa lang po ang pipiliin nyo na paglalagyan. It's either sales journal o general journal. Kung wala kang sales journal, general journal. Kung meron ka parehas, sales journal po ninyo ilalagay. Sa general journal ay hindi na. Okay, so ito po ang ating sales journal at simulan na po natin mag-record ng transaction. Okay, simulan na po natin magtala sa ating sales journal. Date muna, syempre, June 1. Tapos sa description, Shopee transactions. Ngayon, syempre, lalagay nyo po yung customer's name o sales at saka yung sales invoice. Ngayon, puntahan po natin ang debit kasi mayroon tayong debit na accounts receivable na 446. Meron po tayong debit na platform fees na 44. Pag tinotal nyo po yan, lalabas po ang gross sale amount na 490. Okay, so balanse po yan. Debit natin sa credit. Dahil po sa matching principle at sa completeness principle, ay dapat na natin ilahad ang kaakibat na expense dito sa sale natin, walang iba kundi ang percentage tax na ito ay binabayaran ng BNBE registered at saka yung graduated itemized at saka OSD. Silang tatlo ang nagbabayad ng percentage tax. Pero kung ikaw ay 8%, hindi mo na kailangan itong isulat o itala. Okay, so percentage tax expense ay 14.70. Percentage tax payable, 14.70. At kung ikaw naman ay ang method ng iyong inventory ay perpetual, meron ka pa pong isa pang entry, which is yung cost of goods sold. Cost of goods sold. Pero kung kayo ay periodic, ang inyong method, hindi na rin po ito kailangan. Okay? Cost of goods sold debit, 300. At inventory, 300. Ganyan po inilalagay. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, dahil meron po tayong option 1 saka option 2, kailangan mamili lang po tayo ng isa para hindi po tayo naguguluhan. Sa ating pag-aaral ngayon ay option 2 ang ating gagamitin. Kung gusto nyo yung option 1, ituloy nyo lang po. Walang kaso. Walang problema. So, option 2 ang ating gagamitin. Simula ngayon. Okay po. So, purahin na po natin lahat ito. Okay. Ito po yung journal entry ng option 2 natin. So, ito ay atin nang ilalagay dito sa sales journal. So, date, June. June 1. Shopee transaction. So, syempre, lalagay nyo po yung customer's name,
yung invoice 001. Kunyari na lang po yung numero. So, sa ating gross sale ay meron po tayong credit na 490 at accounts receivable na 490. So, dito sa ganitong ayos, makakagawa ka ng formula na ilalagay mo tong gross sale less sales discount at para automatic na po siyang sasagot. Ngayon, meron pa po tayong isang entry ay yung platform fees expense. Ito po yung fees and charges na sinabi na o inilahad na ni Shopee sa order details pa lang. So, platform fees expense na 44 debit, credit, platform fees payable. Okay, na-explain ko po yan sa episode 2. Kaya kung gusto niyo pong i-review, panoorin niyo po. So, syempre, dahil po sa principle ng matching principle at saka sa completeness, yung mga registered BMBE, OSD, graduated at saka yung graduated itemized ay dapat meron kayong nakasulat ng percentage tax kasi kayo po ay nagbabayad nito. Ito yung 2551Q. So, magkano po ang ating percentage tax is 3% of 490. So, 1470. Debit percentage tax expense, credit percentage tax payable. At kung kayo, ang method nyo sa inventory ay perpetual, dapat ilagay nyo na rin po dito yung entry para sa expense ninyo sa inyong sale na yon. So, meron po dapat kayong cost of goods sold. Cost of goods sold na entry. So, debit, cost of goods sold, 300. Credit, inventory, 300. Ito po ang inyong magiging format every time na kayo ay merong sale. So, hindi na kayo malilito. Ito po yung reason ko kung bakit ko pinagsama-sama na sa sales journal. Unang-una po na aking naisip, ang aking mga tinuturuan ay non-accountant. Pwede po ninyong ilipat ang platform fees expense sa cash disbursement. Pwede rin nyo pong ilipat ang percentage tax at saka cost of goods sold sa general journal. Wala pong kaso yun. Kung parehas po ang mga amounts na ginagamit po natin, sigurado yan, parehas lang din ang ating gross sale at parehas lang din ang ating net income. So, kung bakit ko pinagsama-sama ang mga transactions na yan sa sales journal ay para maging simple lang ang bookkeeping. Kakayanin ng mga non-accountants, kakayanin ng mga maliliit na negosyante ang pagtala sa kanilang libro. Every cash transactions na kanilang itatala sa sales journal ay kokopyahin na lang nila yung format. Papalitan lang ang date, papalitan lang ang amounts. Kaya kung gusto nyo pa po ng mga ganitong diskarte, mag-subscribe para kayo'y ma-notify sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli. Salamat.